Nasa linya ngayon si Minority Senator Erwin Tulfo. Girl? Magandang umaga po, Senator. Manong Ted, DJ Chacha, good morning. Good morning po. Thank you po sa inyong oras. Sir, last week ang minority nag-walk out. Kahapon, ano po bang pwede natin itawag doon? Boycott po ba yung ginawa sa inyo ng majority group ng senators natin? There's a big difference kasi DJ Chacha, Manong Ted. Kasi yung walkout namin last week ay dahil pinipilit po nila violation po ng rules. Ang rules po kasi gusto po nila, balikan ko lang quickly, ang gusto nila mangyari, pwede magbotohan online, hindi na mag-attend si Senador sa session, bagkos online na lang, kahit saan man siya. Eh, kailangan po pagdebatihan muna yun. If we introduce a new rule, dapat po may discussion, may debate. Hindi po, ang gusto po ni SP Cayetano, let's divide the House right away and vote. Eh, lamang po sila ng mga oras na yun. And the only way to stop that was walk out. Ito po yung ginawa naman po nila, boycott po ito, in support po, o parang papapakita na kontra sila doon sa pag-aresto kay Senator Jinggoy. Eh, may warrant of arrest naman na Miss DJ. Oo. Wala po kayo natanggap, tama, na kahit anong notice sa inyo pong paghihintay doon sa plenaryo kasama po yung minority senators? Not even a text? Kaya nga po nandun ho kami, sabay-sabay po nagkita-kita po kami sa lounge dahil balita namin may mga ilan pa pong minority na natira na si Senator Marcoleta daw nandun pa, Senator Joel nandun pa. Alam namin si Senator Cayetano wala na, Senador Aimee sumama yata, nag-convoy kay Senator Jinggoy. So maasa kami na may papasok dun sa kanila kasi majority floor leader na lang si Joel Villanueva. Eh pagdating po namin dun, wala. Sinabihan na lang po kami na wala raw tao, umalis, hindi makontak ng Senate Secretary. Eh sabi namin, kontakin mo. Yun na nga, after an hour, nag-message na po si Senator Cayetano sa kanyang Facebook na komo makiisa sa kanila, sa kanilang ika nga pinaglalaban. I don't know kung ano yung pinaglalaban ho nila. Senator, nakita namin yung ilang mga majority senators kasama nga po ni Senator Jinggoy. Nandun si Senator Alan Peter Cayetano, Senadora Aimee Marcos, Senator Marcoleta was there. Naaninag din namin si Senadora Camille Villar. Nasaan po yung iba? Where is Senator Chis Escudero? Di namin nakita kahapon si Senator Joel Villanueva. Nasaan po yung ibang majority senators? Absent po yata si Senator Senator Chis. Si Senator Joel, alam kong nandyan pa ho kahapon, hindi po sumama. So we were really thinking na magkakaroon po ng session dahil nandun po ang majority floor leader po, hindi po ba? May balita pa kami, nandun pa si Senator Marcoleta na nagpaiwan. So we were really hoping na merong quorum kahapon, may session. Eh wala naman po. Under the Senate rules, pagka po ganyan na supposedly dapat meron po kayong quorum na akala nyo may mangyayari kahapon sa Senado, kapag hindi nagpunta yung ibang mga senador na wala ng quorum dahil sa nangyari kahapon, paano po yun? May mananagot po ba pagka ganon? DJ Chacha, dereliction of duty ang tawag ho doon eh. Tinitignan yung mga ibang kasamahan ho namin, tinitignan kung pwede bang kasuhan niya sa ethics yung mga yan. Eh kaso mo, napakadami naman ho nila at first time na mangyayari ho yan. Tinitignan ho namin, pag-aaralan ho natin kung ano ho po pwedeng gawin. Kasi nga po, eh biglang hindi lang sila nagpaalam. Parang animo yung mga pusa, aso sila na biglang lumayas na lamang. Number 2, wala din po doon sa rules. Ang sinasabi lang po na hindi ka papasok or wala pong session, kasi ginawa po nila, ginawa lang tuloy ng session, ay kung meron mo force majeure, may bagyo, may kidlat, may lindol, what have you, hindi yung kidlat, bagyo, earthquake. Wala nga pong ganun eh. So wala po sa rules yun eh. Pangatlo po, binayaran po kami, pinapasweldo kami ng taong bayan. Ito po yung nakakahiya. Humingi na po ako ng dispensa sa lahat. Yan na para sa mga kasamahan ko na hindi po pumasok na pinasweldohan kahapon. Eh kaso mo hindi pumasok dahil nakiisa sila, nakidalamhati sila po doon sa isang kasama namin na papunta sa kulungan. Ikaw kaya DJ Chacha, ordinaryong empleyado ka, clerk ka sa isang opisina. Samahan mo yung kaibigan mo na makukulong na basta lang sabihin mo lalayas ka, hindi ka papasok dahil sasamahan mo. Ano mangyayari sa'yo? Kung hindi ka suspendido, memo ang abutin mo.
Kung Oo. pulis, militar na hindi papasok ng isang araw, awol ang mangyayari. Tapos kami pag senador, hindi nga papasok ng 6 na buwan, may sweldo. Mm-mm. Paano ho ito? How do we explain that? Oo nga po. Oo, Senator Erwin, tanong lang ako para ho mas maintindihan ng tao kahapon ng sitwasyon. So 11 present na minority members, no? Okay, under your rules, hindi kayo pwede kasi technically ho naman, 'di ba, Senator, ano po, ito ho ay nangyayari sa both houses, no? Kapag may presiding officer, alright, at mayroong majority leader at may mga present doon at mag-dispense kayo ng roll call para lang kayo makapag-raos ng inyong mga administrative na mga tungkulin, pwede namang kahit walang quorum, di ba? Technically, hanggat wala nang question yan, pwede naman kayong magtuloy, di ba? Kailangan po, Manunted, ayon po sa rules, majority po nandoon po 20 at 22 po, 23 po yata kami, 24 ang bilang po except sa nahuli na si Senator Jinggoy kahapon. So that makes us 23. So kailangan po namin ng at least 12. 11 lang ho kami, wala akong sumipot sa kanila ng isa. Inaasahan nga po namin si Senator Joel bababa. O kanya si Senator Dante Marcoleta bumaba. Hindi nga po bumaba, hindi na po nagpakita Opo, pero yung nga pong aking kasi pinupunto ho dito, no? Kasi kayo minority. So definitely wala sa inyo na pwede mag-preside. Under your rules, maliban sa Senate President, sino pa ba ang pwede mag-preside? Senate Pro Tempore lang ba? Pro tempo, pwede rin po ang majority floor leader po pag may quorum po. Okay, di ho ba? No? So, meaning kahapon, kasi nga puro minority, so walang presiding officer. Kaya ho kayo naghihintay ng yung nga, taga-majority. Kasi nga po, dapat may mag-preside. In the absence po of presiding officer, so walang quorum. Ang tanong lang po dito, meron bang specific na nilabag na rule ang inyong Senate President? Kasi po walang formal na abiso sa inyong minority leader na walang session kahapon at meron siyang mensahe idinaan lang sa Facebook. Ano ba ang rules po ninyo? Ang nakalagay po doon, dapat po titimbrihan ng Senate President ang minority leader, yung kanyang mga kasamahan na wala pong sesyon. Yun po yung tama, yun po yung nasa rules. Pangalawa, the only way na wala pong sesyon ay kung may force majeure po, kung may bagyo, kagaya pong ginagawa, sinususpindi na po ang sesyon. Wala pong nangyaring gano'n. Hindi po tinimbrihan yung kanyang mga kasamahan, kami sa minority. Lalong na walang sesyon dahil sasamahan yung kasama namin na dadalhin sa kulungan. Wala naman ho sa rules namin ho yun, Manong Ted. Oo nga po. So dalawa po kaya yung violation po doon Dalawa pong hindi sinunod sa rules Kapag ho ganyan ngayon na, umano ay lumabag sa mismong panuntunan po ng Senado ang Senate President, ano ang balak ng minority po mamaya? Will you raise this issue? Opo, kagabi po, medyo late na ho kasi na-tackle ho yan. Ano ho bang gagawin? Pwede bang erase yan, dalhin po sa Ethics Committee? Unfortunately, siyempre sila din po mag-head naman ng ethics. Paano ho yan? I mean, may mag-file po na civilian, individual na tagalabas. Kaso mo nga, pakikita ho nun nyo, sila kung may hawak ng Ethics Committee. Definitely, hindi po nila ibibigay sa minority po yan. Sa sitwasyon po ngayon, sir, no, na kami po, for the record lang, tumawag na ho kami kay Senator Alan Peter Cayetano para po sa kaukulang panayam at sa mga majority senators po, pero kami hindi pinagbibigyan po sa panayam, just on record po yan. Ngayon, ngayon po kasi may mga panawagan na, no, na sa Senado na umayos na, kayo, no, kayo as an institution. And meron na po mga nagsasabi din na untenable na itong sitwasyon na ito na kinakailangan na po talagang magpalit ng Senate President. Will that happen tonight? Meron na ba kayo nakuha pong dagdag na miyembro sa minorya para mahawakan na po ninyo ang leadership so you can now work and move on? Kailangan po namin ng dalawa po sa kanila. Kailangan siguro, Manong Ted, abot-abot na nga ho yung dasal ng grupo ho namin na meron pong
mahimasmasan sa kanila o kahit mauntog na lang sa hagdanan, madulas, para ika nga magising. Wala na po kaming ginagawang trabaho for the past 3 weeks. Actually, ang total po is 7 session days hanggang kahapon. 8 po ngayong araw. Wala pong naipapasang batas. Nakakahiya naman, Manong Ted. So, the only way talaga po, kailangan po natin ng change of leadership sa Senado para ika nga makausad na ho tayo. Pero we need the numbers. We don't have the numbers, Manong Ted. Ngayon po 11-11 kayo. Kapag kayo po mag-roll call, mag-quorum call, 11-11 kayo. So, paano po yan kung sakasakali na meron kayong mga pagbobotohan? Halimbawa, mag-raise na naman po ng votation issue itong si SP Cayetano o si Senador Marcoleta doon sa kanila pong panukala to amend your rules sa teleconferencing na mga pagboto, 12-12 kayo. Paano yun? 11-11 kayo. Paano yun? Definitely, we will have to protest again, contest that on the floor, and we will have to manifest. Nasasabihin namin, ito yung rules eh. Kailangan namin pagdebatihan. Otherwise, ang pinaka-option lang namin, Manong Ted, kung ayaw talaga makinig, kung sasabihin na, pero pag sasabihin niya, divide the house, wala, tabla. Kung sino man yung mag-re-raise doon as to divide the house, para siyang tanga, dahil talo, wala di sila mananalo, dahil tabla ho eh. Huwag na nila i-force yung issue, then we can move on to another bills. Ang dami pong mga bills, Manong Ted, na nag-aantay na para sponsorship. Actually, kung may isang absent sa kanila, panalo kayo. Exactly. Pero ewan ko kung sino mag-absent sa kanila. Sana nga may mag-absent po sa kanila para manalo kami. Pero knowing them, sigurado ko kayo. So, sumusunod ho sila kung ano sinasabi po ni SP Cayetano. Kahapon sa isang panayam, nabasa ko sa isang periodiko na may sinasabi si Idol Rafi na meron ng mga pangitain. May dalawa daw na kitang-kita na yung kanilang body language at mga kanilang expression na hindi na sila masaya sa nangyayari at lilipat sa inyo. Sila Villar ba yun? Hindi po eh. Medyo hindi po. At saka hindi ko sigurado kung sino ang tinutukoy ni Senator Rafi. Hindi pa kami nag-uusap. Pero definitely not the Villars. Dahil si Camille po talagang susuporta po doon sa kabila. Manong Ted. Tapos tinaas pa ni VP Sara yung kanyang kamay noong nakarang halalan. So paano po susuporta dito sa grupo po namin yan? Okay, sige. So mamaya baka po magkaroon na ng acknowledgement sa plenary yung sagot nitong si VP Sara sa impeachment complaint. Ano bang balita? Kasi kapag huba ganun, appreciation, acknowledging itong receipt na ito and then giving the prosecutors 5 days to respond, yan ba kinakailangan mag-convene na naman kayo into kumbaga impeachment court? Yan nga po ang problema, Manong Ted. Wala po kami presiding officer. Nasaan po yung presiding officer ho natin? That's the problem. Isa pa ho yan, di ba? So patuloy ho silang mag-walk out, mag-absent. Paano uusad dito? Lahat po natitenga dahil po sa kanila. Alam din ho nila na wala pong quorum pag hindi sila papasok. Kaya nga, at the end of the day, the end result po, ang kawawa, yung tao. Okay. 24 minus 2, 22. Dito ho ba ang magiging bilangan ng quorum 24 pa din o 22 na warm bodies on the floor? 22 na po kasi nawala na po yung dalawa. Yung isa hindi na mapagkitaan. Yung isa inaresto po ngayon ay inaresto kahapon. So 22 po ang bilang dyan. Hahatiin po yan para makuha po yung majority. Yung kalahati plus 1. Okay, sige. So, 13, no? Opo, yun pong kailangan Manong Ted Opo, 13 talaga. Anyway, sige po. Sir, sorry po, no? Kasi ultimo po, inyo na bang nabasa yung statement ng mga kaanak ng mga dating senador? Statement po ng iba't ibang mga academe organizations. Sila po
dismayado po sila at damay kayo ang buong institusyon. Hindi na ho maitatanggi pa. Ang ibang tao po, ang tingin nga po, parang nakakawalan na po ng respeto, nauubos na po yung pasensya ng iba, ang iba po nanggigigil na kung ano na po sinasabi. Ano po ang inyong reaksyon doon, Senator Erwin? Totoo naman po yun. Hindi ko sila masisi na instead of working legislate laws, wala po nagawa. Tingnan lang ho ninyo. So may problema po talaga sa grupo namin ho ngayon. May problema yung pagkudita po nila, yung grupo po ni Senator Cayetano. Parang hindi niya po makontrol. Ewan ko kung saan ho patutungo ito. Dahil nung nagkudita naman po si Soto from Jesus Cordero, after 2 days, may mga committees na po, may mga hearing na. Ito ngayon, 3 weeks na po, magti 3 weeks, wala hong nangyayari dahil inatupag namin yung pag-aresto kay Bato, papigilan yung pag-aresto, pagkatapos inatake yung Senado, pagkatapos yung yung bagbotohan online. Wala, imbis na ho pag-usapan, Manong Ted, DJ Chacha, yung tungkol po sa mga batas, mga panukalang batas para sa mga kababayan natin, para sa tao. Hindi po inuna yung mga batas, yung mga problema na mga interest ng grupo, ng political parties, interest ng kanilang amo, kung ano man yan, interest ng mga negosyo, Manong Ted. So yung pinoprotektan, obvious naman mo, masking bali-baligtarin mo, sabihin man nila, rules na ganito, rules na gano'n. Bottom line, Manong Ted, inuuna po nila yung mga personal interest, business interest, family interest, political interest, protect someone. Yun po yung inuna. Yun lang po, real talk lang po tayo. Doon po napunta ho lahat ito . Okay. So, Senator, mamaya ba, anong inyong tansya? Meron na kayang maging change dito? Meron na kayang lumipat sa inyo? Ano ho bang usap-usapan? Kung mamarapati lang po ninyo. Sana po may mahimasmasan. Yun lang po ang inaantay ho namin. At kinukumbinsa naman ho, normal po yung mag-uusap. Kasi nga, may iba nagtataka daw, ba't may mga kumakausap sa kanila, para naman nila niloloko ang taong bayan. Normal naman ho yun pag may kudeta, kakausapin yung kaibigan mo, barkada mo, naiwan sa majority or nandoon sa minority, kakausapin ka, pare, dito na tayo, okay naman dito. Yun ang mga pinag-uusapan. Sinasabi nila na kinakausap sila, normal ho yun. Doon sa mga hindi ho nakakaalam. Ako din nga ho . Ngayon ko lang alam na pwede palang pagkausapin mo yung barkada mo na naiwan sa kabila para lumipat, para tumawid. Kaso mo nga, ang problema nga po, ayaw nga hong tumawid dahil may mga pinoproteksyonan po, Manong Ted. Business interest, family interest, personal, political, etc., etc. Senator Erwin, yung sinasabi ni Senator Jinggoy na siya kinakausap na iwan niya yung independent majority kapalit ng kanyang kaso. Anong sa inyo doon? Kahapon, narinig po niyo yung sinasabi niya. May kumakausap sa kanya, Manong Ted. Alam ko na mga kasamahan na namin, na mga kaibigan ho niya. They were talking to him. Pero offering him na mawala yung kaso, hindi naman ho namin hawak ang ombudsman. Hindi naman hawak ng mga kasamahan po namin ng ombudsman, ang Sandigan Bayan. Paano mo po maipapangako ho yun? Alam ko merong grupo namin, sa grupo namin, kumakausap sa kanya since day one. Pare, dito ka na. Ang problema nga ho, yung pag-aalok, ewan ko, unless kung kinakausap po siya ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi naman siguro dahil may kaso na ho siya. Alam nga ba naman, pupunta siya sa Pangulo. Pero sa amin ho, aminin ko, may mga kumakausap po sa kanya araw-araw na lipat ka na dito sa amin, pare. Pero wala akong pangako. Alam kong very sure, 100% na pinangakuan na wala siyang kaso. Dahil wala naman ho sa kamay namin yung warrant of arrest niya pag-i-issue. Sandigan Bayan po yan, Manong Ted. Opo. Sige, so reaksyon po ninyo dito po sa balak po na mag-appoint daw kay Senator Marcoleta bilang subcommittee in charge para po exclusively mag-imbestiga sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee. Kumbaga, committee chairman si Pia Cayetano, may subcommittee daw po at pangungunahan ni Senator Marcoleta. Ano po yung take doon? Wala pong problema doon, Manong Ted.
basta ayan na naman sila, gusto lang i-shortcut. Hindi pa nga po nagkukonvene, hindi pa nga po nag-start yung mother committee na sa ilalim ni Senadora Pia Cayetano. Dapat po meron muna, mag-convene muna yung committee ng Blue Ribbon. Tapos i-designate po na through sa floor po yung subcommittee na yan. Hindi po yung sila-sila. Wala nga pong miyembro, hindi po kami kinonsult kung sino po mga miyembro dyan. Dapat po meron po kaming may mga kasama po dyan ng mga minority. Wala naman po. Paano ho ito? So, sila lang po manungted ang Blue Ribbon at saka yung subcommittee, sila lang rin. Sa rules po, dapat po mga ex-officio, mga minority leader, deputy minority leader, dapat po may ganun. in other words, pwede naman yon pero idadaan sa approval din ng plenaryo. Basically, yun Exactly. yun. Opo. Yun po yun. Exactly, Manong Ted. Kasi sinushortcut nga nila kaya nga. Wala akong problema. Mag-imbestiga sila hanggang gusto nila. Idaan natin sa plenaryo, di ba? Isama nyo naman kami dun sa usap-usapan nyo. Hindi yung kayo lang nag-uusap. Sige po. So, kami magmamasid mamaya at Senator Erwin at aasa nga po na ano bang advice? 3 p.m. ba? 5 p.m.? Anong oras ng sesyon? Nasa rules po yun, 3 o'clock po, every day, Monday to Wednesday po ang sesyon. So, yun po susundin namin. Bagamat wala po instruction ng SP, so nandun po kami before 3 o'clock. 3 o'clock, nandun po kami sa session hall. Kami pong minority. Sige, kami po magmamasid po ulit at aasa nga po na magkaroon na po dito ng kaayusan dahil nga po ngayon ang sinasabi ho na marami dito, 24 lang kayong gulo nyo. Opo, I mean... Intindihan ko, Manong Ted. Intindihan ko ang frustration ng tao. Opo. Sige, salamat po Senator Erwin sa inyong panahon. Maraming salamat po, Manong Ted. Good morning, DJ Salsa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.